Magandang araw mga kaibigan. Meron pa tayong stock ngayon ng dark chocolate. Kaya yung interesado, pwede kayong mag-order sa number nito 0916-9000-997. Hindi po ako nagninegosyo nito. Umiinom lang ako araw-araw at napaka sarap po ito. Napakaganda ang epekto sa aking kalusugan. It's good for the heart. Gusto ko lang din matulungan ang mga cacao farmers sa Bukidnon para maibenta nila ang kanilang tablia or sikwati. Okay, pag-usapan natin ngayon itong bayanihan na pagbabantay sa mga bahay ng mga Duterte sa Davao City. Kasi the other day, naging issue yan, yung may balita na merong mag-search sa bahay ng mga Dutertes. Kaya mabilis ang aksyon ng mga Davaoeños. Binantayan nila ang bahay. Baka kung ano-anong itanim, mabuti na lang at hindi natuloy, walang na-search na bahay. So ito si Kivichu or si Crisette Laureta Chu kahapon, nakakatuwa yung kanyang post na pinupuri niya ang taga Davao, yung oneness nila to defend their city, to defend their leader. Okay. Tapos sinabi niya, sana maging first lady ako ng Davao. So itong post niya ito, may suggestion niya paano yung round the clock na pagbabantay sa mga bahay ng mga Duterte sa Davao. Tapos mamaya nag-volunteer na, sabihin nyo lang ako kung kailangan nyo ako dyan. Parang gusto nyo talaga maging taga Davao. Para matuloy ang pagiging first lady nyo of Davao. Okay, maganda yung kanyang suggestion. Basahin ko. Davaoeños must have an assignment. Maganda yung ganitong nag-iisip ba? Bilib talaga ako sa talino nitong si Crisette Laureta Chu. Okay, ngayon ko lang din nalaman yung mga bahay ng mga tatlong anak na Duterte, Mama Bansinya, bahay ni Tatay Digong. Marami. 2 groups in the house of PRRD Salitan. Ano itong Salitan? Lugar ba sa Davao? Salitan. 2 groups in the house of Baste Salitan. 2 groups in Inday Salitan's house. I think lugar itong Salitan sa Davao. 2 groups in the house of Hanilet and Kitty. And then 2 groups in Pulong's house. So, ilang group po lahat? 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupo. So, bahay ni PRRD, yung parang ancestral home ata nila ito. Tapos yung bahay na tinitirhan ni Ma'am Hanilet at Kitty. Tapos yung bahay ng tatlong anak. Inday Sara, Pulong, and Baste. So, 2 groups each. So, ibig sabihin, they need 10 groups. At kayang-kaya ito ng mga Davaoeños. Yung nga, nangyari the other night. Ang bilis, ang daming nag-respond ng mga Davaoeños para bantayan ang bahay ng mga Duterte. Baka kung anong itanim. Suspicion lang ito. Kailang mabuti lang yung maagap ba? You only need to be a watchman until May 13 just to make sure. Bakit? Kasi baka gawing issue kung sample lang, speculation lang ito haka-haka. Tinaniman ng droga or something else. Di maging issue laban sa kanila. But anyway, sa survey naman sa Davao, grabe, 92% si Tatay Digong. Kahit partida nakakulong, Nograles, parang 5% lang. Ganon din yung mga congressional districts. Puros Duterte bets ang nangunguna. Kaya as of now, wala po tayong problema. Sure win na po ang mga Duterte sa Davao. Ulitin ko, partida, nakakulong pa ang ating Tatay Digong. So, hanggang May 13, salitan lang, yung round the clock na pagbabantay. Ito na, yung nakakatawa kay Chris. So, you don't always panic
Just let me know if you need me there. Crescent, mas maganda kung nandun ka sa Davao. Mas ma-inspire sila. Okay? So, punta na sa Davao. Comments. Edward Tioco, pwede kaya maglagay ng CCTV mula sa posibleng mga daanan? Total, may wifi naman. Palagay ko may mga CCTV na ito. But mas maganda kung may tao talaga, volunteers nagbabantay. Kasi delikado yan. Pabayaan mo lang ang mga mag-search na kakaunti ang nagbabantay. Baka kung anong mangyari. Okay. Leyma, gumagawa ng gulo, gumaganti dahil yung balita sa Hong Kong ba yun? Pwede no? Parang diversion. Grabe ang balita sa Hong Kong, Pamilya Marcos, yung money laundering issue at saka yung pagbenta ng ilang tonneladang 350 350 million tons of gold. Grabe. Sikat na sikat ang Marcos family ngayon sa buong mundo. Kyle Badillo, sana May 12 na para botohan na. Grabe na gyud sila pagdaog-daog sa mga Duterte. Pabayaan lang natin na daog-daog ng mga Duterte. Tingnan nyo, dahil sa ginawa nila kay PRRD, anong nangyari? Bumulusok ang rating nila, samantalang si VP Sara tumaas. Ang mga PDP laban candidates sa senatorial tumaas. So, pabayaan nyo lang yung pagdaog-daog na yan, yung inapi. Ana Katrina Magbanwa, may rest house din ang mga Duterte family sa may Katigan, Turil. Ang alam ko may volunteer din doon, pero ewan ko sa ngayon if meron ba. Dapat salitan, tama nga naman, dapat salitan ang nagbabantay. Gaya ngayon, ang lakas-lakas ng ulan, wala masyadong tao for sure. Kyle Badillo, please cooperate, taga Davao. Dahlia, go Ma'am Kitty, abang ako, live mo doon. Sige, pagpunta na. Yolanda Yonsay, natawa ako sa last 2 sentences. Yun, ako rin, natawa. Kahapon, yung post niya na baka pwede akong sana maging first lady ako ng Davao. Nakakatawa. Ito na, just tell me if you need me there. Yes, Crescent La Oreta Chu, you are badly needed in Davao City. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Davao. ng Bukidnon. Sweldo natin sa channel na ito is tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ni ang yero nga itabang sa mga tao nga kadtong daot na ilang balay. Ug abot na gid ang ilang yero. Ano ni sila ang tagaan. Ito wasaron kay para mabidyon ka. Salamat sa panalangin nga amo madawat sa Ginoo. Labi na ang vlogger. Thank you dahil sa kuan aning panalangin. Diya ka di sandig no diya tumalay. Manguran si Mabel. Wala itay. Ganda to mo. Itas ang kinabuhi kuda di katapusan sa tiyo ko pag-atag Kaya kasi nilang paduna sa kay kadiyan ala nalipay ito ya Kuya. salamat kayo magbubaya sa
Ilagin na na kuwan. Di ka na harap. Kay ito ko galon no layo may